Tuloy ang laban. Gumana naman kaya ang plano ni Go na bawiin ang bola kay Razor? Hindi ko inasahan na kakailanganin kong gamitin to. Matagal-tagal na rin. Nung huli ako naging ganito kasaya sa laban, ginagis niya pataas ang bola. Anong balak niyang gawin? Sa spike ng bola. Uy, tingnan niyo yun! Sa itsura ng formation nila, Nagsanib puwersa sila! nakikita ko na kung anong balak niyong gawin. Dito na magkakaalaman kung sino mananalo. Heto na! Ang plano nila. Si Gon ang sasalo ng bola. Si Hisoka ang pipigil dito. At si Killua ang susuporta sa kanila. Tagumpay sila! Kasama nila! Ang lupit nun! Paabigin ko, napakangalan niyo ako. Natalo nila ang puwersa ko gamit ang talino at teamwork. At ang naging susi ng tagumpay nila ay ang battle niya na nagngangalang Killua. Itinuon ni Gon lahat ng oras sa kamay niya para masalo niya ang bola. Saludo ko sa tindi ng focus at concentration na nilabas niya para magawa yun. Pagkasulo sa bola, agad na ginamit ni Hisoka ang kapangyarihan niya para pahintuin ang momentum para hindi mabitawan ni Gon ang bola. Kung hindi ganap ang teknik na ginamit niya, malamang tumalsik na yun mula sa mga kamay nila. At si Killua, siya ang nasa pagitan ng dalawa at ang aura niya nagsilbing pananggalang at suporta. Binalansin niya ang aura niya sa offense at defense. Kung masyado mahina ang aura na ilagay niya sa torso niya, hindi magtatagumpay ang pagganap niya bilang pananggalang at masasaktan silang tatlo ng malubha dahil sa matinding impact ng bola. Kung nagkulang naman ang oras sa mga paa niya, hindi niya mapapanatili ang formation nila at malamang tumalsik na sila sa labas ng playing field. Kinailangan niya matansya ang pinakabalansing paghati ng orang yun sa torso niya at mga paa niya nang may kulang-kulang na 1% lang na margin for error. Isang bagay na dapat magagawa lang na isang may angkop na karanasan at talento. Pero nakabawi siya sa kakulangan sa karanasan gamit ang kanyang talento bilang isang genius sa pakikipaglaban. Kaya naman nalampasan niya ang ganong kahirap na pagsubok. Nakakatakot ang talento niya. Naabot ko ang ganyang ka-advance na level ng kakayahan nung late 20s ko. Kailangan ko sila matalo bago sila magsanib puwersa uli. Pagkatapos nila umatake, yun ang pagkakataon ko. Kapag nahuli ko sila doon, hindi na nila mauulit ang ginawa nila. Napakalakas ng sumundo. Batay sa nakita ko sa laro ito. Pero sa ngayon, kaya ko nang saluhin yung bola mula sa kanya na hindi natatanggal sa pwesto ko. Pagkatapos kong gawin, patutumbayin ko sila ng isa-isa. Kailangan ko pa ng lakas. Kulang pa. Kulang pa! Hindi pa para niya ginamit kanina yung buong pwersa niya. Sobrang lakas. Grabe. Palipaw siya. Jing, dapat kang matuwa. Walang dudang anak mo ang santo. Killua! Ibubuhos ko na ang lahat dito! Dapat lang, no? Dahil kung hindi, mananagot ka sa akin. Ibatong ka mo! Jack! En! Bato! Mas malakas to sa'yo sa ano. Kaya ko palisaluhin. Kaya kapag sinalo ko, matutulak ako ng pwersa nito sa labas ng playing field at maa-out ako.
Kung gano'n, hindi ko na pwede suluhin. Pero hindi ko rin naman pwedeng ilagan. Sige lang! Balak pa niyang inisip ang bolang yan? Makukuha lang ulit ni Hisoka kung gano'n! Huwag kayong pakasiguro dyan. Depende lang yan. Sa kung saan ko papupuntahin ang bola! Binalik niya lang sa kanila! Gon! Ilagan mo! Mananalo ka pa rin kahit umilag ka! Hindi niya gagawin yun. Hindi siya papayag sa ganung klaseng pagkapanalo. Sa loob ng labang ko, nalaman natin na hindi siya ang ganung tipo. Nawalan siya ng malay. Malamang sa tindi ng oras na pinakawalan niya. Talagang naubos na niya lahat ng orang taglay niya. Makontento ko na dito, Gon. Nanalo ka. Hindi pa tapos ang laban. Anong gagawin mo? Ganap na pagkapanalo. Di ba yun ang gusto mo, Gon? Ibinalik mo niya ang bola kay Razor! Masaya to. Gusto mo mag-rally pa tayo? Sige, ubusan ng stamina! Dumikit sa kamay ko yung bola. Nababanat na parang goma at dumidikit na parang gum. Yan ang nagagawa ng bungee gum ko. Sinalo niya ang bola sa area sa labas ng playing field. Labag yun sa patakaran. Kaya out na siya. Ang panalo sa labang ito, ang team ni Nagon! Ha? Ano nang kinalabasan ng laban? Nilagpaso nila ako dun Ganun pala, si Hisoka ang tumapos ng laban. Nakakabigla pero utang natin sa kanyang pagkapanalo natin. Hindi, dahil sa pinagsamang lakas natin yon. Panalo ng buong team natin ito. Parang ang weird namang marinig ng salitang yan mula sa'yo. Natalo niyo ako. Tulad ng pinangako ko, aalis na kami sa bayan to. Oo nga pala. Nakalimutan na natin ang tungkol doon. Pero bago yon, sasagutin ko ang mga tanong mo tungkol kay Jean. Aray! Ano pa bang inaasahan mo? Natural masakit, tignan mo naman ang itsura. Nakikinig ka ba? Una muna sa lahat, wala si Jean sa lugar na to. Hindi ko rin alam kung nasan siya. Ganon? Parang inasahan ko na ganon. Pero pwede kitang kwentuhan ng konting alam ko tungkol sa kanya kung... Opo! Gusto ko po! Ang totoo, isa rin akong death row convict. Huh? Dati ako mamamatay tao. Inaresto ako at sinintensyahan at naghihintay na lang ng araw ng kamatayan ko. Kinuha ako ni Jing para magtrabaho sa kanya. Tinuro niya sa akin na isang tao lang. Isang tao lang ang kailangan. Isang tao nagtitiwala sa iyo ng buong buo para iligtas ang buhay mo. Balang araw, pupunta rito ang anak ko. Pagdating ng araw na yun, huwag mo siyang pagbibigyan. Paano kung mapatay ko siya sa laban? Huwag ka masyadong kampante dyan. Anak ko ang batang yon. O paano? Bahala ka na sa kanya, ha, Razor? Matagal ko nang napagtanto na baliw ang ama mo. Para siyang bata na wala ng bukang bibig kundi ang game na gusto niya mabuo. At umupo pa siya ng sentensyadong preso para tulungan siya sa paggawa ng proyektong yun. Tapos ipinaubaya pa niya ang sarili niyang anak sa preso doon para labanan. Basura ka lang! Kaya wala kang karapatang mabuhay, naiintindihan mo? Ay! Walang kwenta! Hayop ka! Ikaw! O paano? Bahala ka na sa kanya, ha, Razor? Para bang sa tanang buhay ko, wala pang tumawag sa akin sa pangalan ko, kundi siya. Buo ang tiwala ng ama mo sa kakayahan mo, kaya ipinagkatiwala ka niya sa akin. At naniwala din ako sa lakas mo. Kaya naman, hindi ako nagpigil ng sarili kong lakas. Pero, hindi naman po ako mananalo kung hindi dahil sa mga kagrupo ko. Maganda nga naging teamwork ninyo. Opo!
Gon, hanapin mo si Jing. Opo! Nandito na tayo. Ito na ang lugar. Bintana? Totoo ngang nakikita natin ang buong aplaya mula rito. Pero paano natin mapupuntahan ang groto ng mga sea gods mula rito? Sa ilalim mismo ng bahagi ng dagat na tinatamaan ng ilaw na ito, matatagpuan doon ang groto ng mga sea gods. Pero walang kayamanan na napapaloob doon. Patawarin niyo ako kung nagsinungaling ako sa inyo. Ganun ba? Wala pala. Sagradong kuweba ito. Kaya naman iilang mangingisda lang sa buong lugar ang nakakaalam ng lokasyon nito. Lahat ng ibang kwento tungkol dito gawa-gawa lang ng iba. Pati na rin yung kayamanan. Pero syempre, hindi naniwala sa amin sina Razor at ang 14 Fiends. Hindi magagawa ng sino mang nabubuhay dahil sa biyaya ng karagatan na pagtaksilan nito. Yun ang mga huling salita mula sa bibig ng mga nasawi sa kamay ng mga pirata. Uy, alam mo naman na senaryo lang to sa loob ng game at hindi talaga nangyari, hindi ba? At ngayon sa wakas, nagigisnan ko na uli ang karagatan mula rito. Ang pagsilang ng araw. Ang mga bangkang pauwi, dala ang mga huli nilang yamang dagat. Ang mga kulay ng bahagharing maaaninag sa tubig. Para sa akin wala nang mas gaganda pa sa tanawing nito. Yes! Nakuha na rin natin sa wakas ang strip of coast! Dali, gamitan na natin ang clone para gumawa ng 3 kopya. Okay na sa amin yung mga kopya. Oo, ang grupo niyo mas karapat dapat magtago sa original. Hiso ka! Talaga bang hindi mo gusto ng kopya? Hindi na. Nag-enjoy naman ako eh. Ayaw mo bang manatili na muna bilang kagrupo namin? Importante pa rin mamonitor namin ang gawain ng Spider. Hindi na. Hindi ako interesado sa pangongolekta ng cards. Kung kailangan nyo ko, gumamit na lang kayo ng contact para tawagan ako. Gagamit ako ng ang company o magnetic force para puntahan agad kayo. Naman, ang sinungaling na yun! Ha? Paano niya nalaman ng tungkol sa magnetic force? Hindi pa tayo gumagamit nun simula nung nakasama natin siya, di ba? Sabi niya wala siyang alam. Ibig sabihin, nagsinungaling siya. Alam niya kung paano gumamit ng spell cards. Kilua, may mga tipo ng tao nagsisinungaling lang kapag kailangan ng sitwasyon. At may mga tipo rin na mahilig lang talaga magsinungaling ng walang dahilan. Tayong dalawa, pasok doon sa una. Si Hiso ka sa pangalawa. Kaya kahit maghimuto ka pa dyan, wala ka namang mapapala. May isang player na gumagamit ng contact card para makausap kayo. Matagal din tayong di nagkita. Naalala mo ba kung sino ako? Gentro, anong kailangan mo? Una sa lahat, gusto ko tayo congratulate. Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Nagmamaang-maangan ka ba? Ipinapangako kong hahayaan ko kayong mabuhay kung isusuko niyo sa akin ang strip of coast guard ninyo. Nagpapatawa ka ba? Kung sa bagay, interesado rin naman ako makita kung kaya niyo kaming matalo sa isang laban. Kung gusto niyo makipag-trade na lang, pumunta ka na mag-isa sa entrance ng Masadora sa loob ng 1 oras. Kung ayaw mo naman, kukunin na lang namin ang sapilitan ng gusto namin. Hindi niyo kami matatagasan. Marami kaming kopya ng ang company card. Paano niya nalaman? Alam kong malalaman at malalaman niya rin yun. Pero hindi ganito kabilis. Sina Asta, Amanda, Mane, Nikyu, Suhin, Katsul. Hindi ba't mga dati silang miyembro ng grupo ninyo nagpunta sa Suflari? Naalala niyo pa sila? I-check niyo, makikita niyo wala na sila sa game at wala na sila sa mundo ng mga buhay. Ano? Book! Ang ibig sabihin nito, maaaring patay na sila o wala na dito sa game. At sino ka naman? Ako si Gon Freaks! At hinahamon kita sa isang duelo! Gon, baka mo. Isa ka sa 3 uhuging bata. Aba, nakikita ko may hawak ang Alexandrite of Strangelock. Huwag ka mainip. Pagkatapos ko kinatsuskira, ikaw ang isusunod ko. Maliban na lang kung gusto mo nang isuko sa akin ang Pumunta ka dito ngayon na! Magbabayad ka sa ginawa mo! Meron din ako na! Susgara! Sa ibang lugar na kayo mag-usap! May isang player na gumagamit ng contact card para makausap kayo.
Hindi mo mas madali kung dediretso na tayo sa mga bata? Sigurado naman may copy rin sila ng strip of Coast Guard at hindi na tayo mahirapan. Malamang nga, pero gawa lang ng clone ng kopya na yon. Oo nga. Kapag nakita ng mga batang yun na sumuko sa akin si Tsuskera, matatakot na sila at susuko. Kapag inuna natin yung mga bata, magkakaroon pa ng pagkakataon makabawi si Tsuskera ng lakas sa injury niya. Isa siyang single star pro hunter. Mataas ang kalibre niya, kaya wag natin siya mamaliitin. Sa ngayon, hindi pa alam ni Gentaro ang tunay niyong kakayahan. Kaya siguradong naniniwala siya na ako may dala ng original na strip of Coast na card. Hindi niya iisipin nasa inyo yon. At yung original card ang habol nila. Ibig sabihin, kami ang hahabulin nila. Gagawin namin ang makakaya namin para ilayo sila sa inyo. Gamitin yung oras na yun para makabawi ng lakas. Kung gusto niyo matalo ang game na to, kailangan niyo muna siyang matalo. Wala na ibang paraan. Kung meron mang may pag-asang makagawa nun sa atin, yun ay walang iba kundi kayong tatlo. Pero Gon, yung ginawa mo paghamon sa kanya ngayon lang, isang napakatanga at lubang makasariling bagay na gawin. Kung sakaling pinatulang kanya at nagpunta nga siya kanina mismo, sa kalagayan ni Killua, sa tingin mo, anong mangyayari? Hindi lang sarili mo nilagay mo sa panganib. Pati mga kaibigan mo, pinahamak mo sa ginawa mo. Patawarin niyo ako. Hindi bale, tapos na yon. Sa company cards na magkakatalo. Kung patuloy namin iiwasan ang grupo nila gamit ang card na yon, mailalayo namin sila sa inyo na mahabang panahon. Kaya lang kapag masyado namin pinatagal, baka mainip na sila at lumipat sila ng target. At kayo na yon. Ang tansya ko 1 linggo. Yun lang ang may papangako namin. 1 linggo. Masyadong maiksi. Pero sa totoo lang, swerte pa nga kami kung umabot ng ganun. Baka nga pagkatapos ng 3 araw kami ng pagbalingan nila ng atensyon nila. Sasama na ako sa grupo nila Tsuskera. Ano, paig ba kayo sa ganun? Kung ilalayo namin si Gentaro sa inyo, ibig sabihin magkakampi pa rin tayo. Teka muna. Hindi rin makakabuti ang manatili tayo bilang isang grupo. Alam na ni Gentaro na nagtulungan tayong 8, kaya aasahan niya yun at hindi yung pabor sa atin. Aasahan na niyang pagtutulungan natin sila sa laban. Mas mabuti na kung listo ng gawin natin. Kaya naman, kapag ipinatago sa isang grupo ang mga card na kailangan niya, ang original ng number 2 at 75 na card mas delikado. Malalaman nila agad na iisa lang ang may hawak nun at mas madali nila yung makukuha. Ang alok kong tulungan kayo mapaghandaan ng laban sa kanya, hindi dahil magkakampi pa rin tayo. Gusto kong makipag-deal. Anong klaseng deal? 3 linggo. Ilalayo namin sila ng ganong katagal. Kapag nagawa namin na gawin yon, ibibigay niyo sa amin ang number 75, ang Alexandrite of Strangelock. Teka, ang gulo mo. Sabi mo kanina 1 linggo lang ang may papangako mo sa amin. Yun ay kung tatakbuhan lang namin siya at hindi kami lalaban. Pero pwede rin naman namin silang pilitin na makipaglaban. Mas makukuha namin ang pansin nila sa ganun. Ah, ganun pala. Pero kung gusto niyo ang card na yun, pwede ring ituro na lang namin sa inyong mga kondisyon para makuha yun. Hindi. Alam na namin kung paano makuha yon. Ang problema, wala na halos bakanteng packet sa mga binder namin. Kahit pati ang binder ni Coreno. Kaya kahit alam namin, hindi na namin matutupad ang kondisyon ng pagbigay ng mga card namin sa mga taga-baryo. Wala nang say sa yon. 3 linggo. Alam kong kulang pa ang oras tayo para lubusang gumaling ang mga kamay ni Killua. At hindi rin yung sapat na oras para paliitin ang agwat ng kakayahan natin kay Gentaro. Kaya, dapat gamitin na lang namin ang oras na yun para mag-isip ng strategy. Ganun na nga mismo. Mag-isip kayo ng magandang strategy panlaban kay Gentaro at paghandaan niyo ang pagpapatupad nito. Yun lang ang natitirang paraan para talunin sila. Gagawin namin! Mabuti. Lalakad na kami ngayon para mailayo ang grupo na Gentaro sa lalong madaling panahon. Huwag mong kalilimutan, Juan. Mahigit 50 player na ang pinatay ng grupo ni Gentaro sa game na ito. Kung gusto mo maklear ang Grid Island, kailangan mo sila matalo. Ang company, on! Sa Masadora! 3 linggo. Totoong masyadong maiksi ang panahon na yon. Killua, mag-focus ka sa pagpapagaling at habang ginagawa yon, mag-isip ka na rin ng plano para talunin si Gentaro. Okay ba yon? Oo. Si Go naman, magte-training. Ang una sa lahat, dapat makaisip tayo ng magandang teknik para maiwasan ang little flower niya. Osh! Natalo na ng grupo ni Go ng grupo ni Razor. Pero nananatiling mas malakas pa rin ang grupo ng Bomb kaysa sa kanila. Ano kayang paraan na maiisip nila para bumawi sa sitwasyon?